tanggapin na meron pa talagang pag-asa sa kahirapan. Alam niyo po, bilang pare, isa sa hindi ko makalimutan aral na aking natutunan ay ang aking pakikipamuhay sa mga luha. Bahagi po ng information bilang mga Franciscan ay yung kami po ay tumitira sa mga ibang sektor ng lipunan upang hindi lamang matutunan, hindi maranasan ang buhay ng mga luha. At ito po yung nakita ko sa aking pakikipamuhay sa kanila. Hindi ko makalimutan yung karanasan ko sa isang parokya na kung saan meron daw silang tinatawag na BEC, no? Basic Christian Community. At pinagmamalaki nila yun dahil matatag daw ang BEC nila. Kaya naman, tinignan ko kung totoo nga ba, kung matatag nga ba yung kanilang BEC. At nag-attend po ako ng meeting kasama ng mga pamayanan, kung tawagin nila pamayanan. At sa unang meeting pa lang, nakita ko na parang meron mali. May mali sa kanilang pamayanan. Dahil yung pinag-usapan pa na namin na posisyon, yung ruta ng posisyon, maraming reaction. Sabi nila, Father, huwag po natin ilaan dyan kasi maraming adik dyan. Maraming mga pasaguliro dyan. Hindi tayo welcome dyan. Doon pala, parang sabi ko, parang may mali. Dahil hindi yun ang tunay na pamayanan, nagiging eksklusibo tayo. Dapat pala, doon ang talagang pinupunan natin, i-reach out natin, yung mga ganong klaseng sitko. At pangalawa po, nagkaroon po ng baha, no? At in-organize namin yung paano pagtulong doon sa mga binaha. At kung pinag-uusapan namin yung ayuda kung paano yung pagigay, ganun din ang sinabi nila, Father, priority po natin yung pamayanan members. Dahil yung iba dyan ay wala namang ambag sa parokya. Hindi naman yan nagbibigay, nagbibigay. Kaya kung nagbibigyan yung mga yan, hindi naman yan katoliko. Huwag na natin bigyan yung mga yan. Kaya mali sa ganong konsepto ng pamayanan. Dahil alam naman natin na pare-pare mo binaha. Kaya dapat kung sino kang kailangan, bibigyan, tutugunan. Walang dapat pinipili. Doon ko nakita na ang konsepto ng pamayanan ay nakasentro lamang sa dalawang aspeto. Misa at kolekta. Ang pamayanan ay pangalaman sa koleksyon at misa. Pero hindi po yun ang tunay na pamayanan. If we are talking about basic Christian community, it should lead us to be an inclusive church, not an exclusive church. Dapat isang simbahan bukas para sa lahat. Sinasabi nga sa isang dokumento ng isang sindad na simbahan, na dapat gawin ng isang sindad na simbahan, ang simbahan ay dapat bukas sa lahat, lalo higit sa mga dukha. Ang simbahan ay dapat maging tahanan at paaralan ng komunyon. As a synodal church, we should be a home and a spot for communion. Yun ang tamang pamayanan. Ang last po na karanasan ko ay yung paghahalal ng mga lingkod ng parokya. Binasa po namin yung Paris Guidelines at inanan namin kung ano yung mga hindi na-implement. Marami pong resistance, marami reactions dahil marami na nakaugat sa paglilingkod, matagal na naglilingkod. Pero nagulat ako pagdating sa
iba ang nagiging resulta. Ang pinili ay mga kabataan na siya naging leader, nagtingkod sa parokya. At marami ang reaksyon, marami ang tanong. Ang sabi ko lang, we should be happy. We should be proud because you are harvesting the fruits of your labor. Sabi nga sa Evangelio, you will know them by their fruits. Na ibig sabihin na buka yung paglilingkod dahil may mga bagong gusto na lingkod ng parokya. Hindi yung kayo-kayo lang. No? For how many years? Pare-parehong mukha. Because true leaders doesn't create followers. True leaders encourage new leaders to grow. Yan ang tunay na pamayanan. Kaya ito siguro yung dapat tingnan natin kung talaga ba ang ating pamayanan ay pamayanan ng mga dukha. Kasi kung hindi tayo isang siyudad na simbahan, pagkalahat ng ating mga parish activities ay isang pakitang tao lamang. Kaya ito din yung nakita natin sa Ebanghelyo. Parang hirap tingnan o hirap intindihin kung sinasabi ni Jesus kung sino ba talaga ang tunay na pinagpala. Sabi niya, babalat ang manhirap, ang inabi, ang managhinagpis, ang nagugutom. Sa ating kaisipan, dahil ayaw natin ng pagbabago, parang ang sagot natin, paano ba talaga? Nagbibiro ka ba, Lord? Ano bang paano doon? Anong tigil sa nangyayari ngayon? Sa korupsyon ng ating lipunan, paano ba yung tayo naghihirap, lubog sa baha, samantalang sila ay nagpakasasa sa mga lakaw na yaman? Ano bang ibig sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon? Maaaring mahirap tanggapin dahil ayaw natin yung pagbabago. Ngunit sinasabi naman ni Jesus na hindi ko sinasabi kapalan at pagiging mahirap dahil isang parusa, isang mahirap yun. Ngunit hindi rin kapalan at pagiging mayaman. Ang sinasabi mo lamang na mapalan kapag natagpuan mo ang tunay na yaman. Walang iba kundi si Jesus. Siya ang tunay na yaman ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang ating pinagkalansan ngayon sa ating bansa ay parang wala ng pag-asa. Pero kung sinasabi sa ating Ebanghelyo, dapat huwag tayo basta-basta subuko, huwag natin isipin na wala ng pag-asa. Kundi umasa tayo na sa tulong-tulong natin bilang isang pamayanan ng mga dukha, magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng pag-asa. Sinasabi nga, to live without hope is to cease to be. Pag wala ng pag-asa sa ating puso, parang wala na rin pag-asa para mabuhay pa. Kaya kapatid, ito po yung hamon sa atin. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya sasabi natin na ang mga dukha ay tunay na totoong nagbibigay pag-asa sa atin. The poor, they just not teach us but believe what others preach. Madalas, they live out the values of the gospel. Makikita natin sa buhay ng mga dukha na sila ay mas mapagbigay, mas malalim ang kanilang pananampalataya at simple ang kanilang pamumuhay. Kaya nga, masasabi natin na the poor are the heart at chains. Kung nais natin ang pagbabago, dapat yakapin natin ang mga dukha. Ang pamayanan ng mga dukha ay ang puso ng pagbabago.
Kaya sinasabi ni Pope Francis, the poor are not a problem to be solved, but people to be loved. They have much to teach us. May matutunan tayo sa mga lugar. Sila ang nagbibigay ng tunay na pag-asa sa bawat isa sa atin. At yan ang hamon sa bawat isa sa atin, tulad ni San Jose, ng kanyang pagyakap, ng kanyang pag-oo sa misyon, ay binigyan niya panibagong mukha na may pag-asa mula sa pamayanan ng mga dukha. Dahil si San Jose ay galing sa dukha, galing sa isang pamayanan ng mga dukha, at doon nagsumibol ang pag-asa walang iba kundi si Jesus na ating manunuros. Kaya mga kapatid, sana bilang simbahan tayo naging bukas at tahanan sa lahat. Hindi isang eksklusibo, kundi inklusibong simbahan na tanggap ang bawat isa, upang bawat isa ay makaranas ng pag-asa. Amen. Tapayo ang lahat.